Hello Sir Paul. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Ana. Maedad na po ako sa panahon na ito. Malapit na po mag-senior. Ikikwento ko lang po sa inyo ang isa sa mga karanasan sa buhay ko na nagbigay po talaga ng trauma sa akin. Nangyari po ito noong 21 anyos pa lamang po ako. Sa lugar po ng Palawan. Dalagang-dalaga pa po ko niyan. Kaalis ko lang po sa poder ng mga magulang ko. Kasi kailangan ko pong magtrabaho. Hindi po ako nakapag-aral ng kolehiyo noon dahil sa hirap po ng buhay. High school graduate lang po ako noon. Kaya naman po limitadong mga trabaho lang po ang pwede kong pagpilian noon. At ang isa nga po sa pinakamaganda at bagay sa akin noon, isang katulong. Meron pong pamilyang tumanggap sa akin noon. Sa isla pa rin po ng Palawan pero malayo po sa lugar namin. Taga El Nido kasi kami. Pero yung pamilyang napasukan ko, taga Aburlan. Tawagin na lang po nating Pamilya de los Santos ang pamilya na iyon. Linawin ko lang po, hindi po yun ang tunay na pangalan nila. Pasintabi na rin po sa mga de los Santos. Hindi po ito tungkol sa inyo. Ginamit ko lang po ang pangalan ninyo. Wala rin po akong intensyon na manira. Sadyang heto lang talaga ang naranasan ko noon. Siya nga pala, kung papaano ko pala nakilala ang pamilyang yon, ayun ay dahil sa kaibigan siya ng kaibigan ko na nirekomenda lang din na nirekomenda. Tapos yun na nga, nagkita kami at naging ayos naman po. Mula po sa bayan namin, sinundo po ako ng pamilyang yon. Nakakotse pa nga kami. Yung mag-asawang amo po ang sumundo sa akin, si Sir Bobby at si Ma'am Gladys. Mababait naman po sila. Habang nasa biyahe nga, pinag-usapan namin yung mga dapat kong gawin. Yung sahod, kung papaano ang magiging gawain ko doon sa bahay. Maganda naman po ang sahod. Malaki at akmang-akma para sa trabaho ko. Ang pinakatrabaho ko po pala doon, magbantay sa bunso po nilang anak. Hindi ko raw kailangan maglinis, magluto. Basta kailangan lang daw, nakatutok ako sa pangangailangan ni Carlo. Si Carlo daw kasi ay 5 years old na noong mga panahon na iyon. Tapos meron pa raw siyang 2 anak. Si Dana pati si Rico na mga binata't dalaga na. Sa pagdating po namin sa bahay ng pamilyang iyon, nabigla ako dahil hindi ko inaasahan na malaki pala ang kanilang bahay. Akala ko tipikal na may kaya lamang sila pero hindi. Mansyon ang kanilang bahay. At sa pagdating ko doon, nakita ko kaagad ang buong pamilya ng mag-asawa. Nandoon ang 3 nilang anak. Napakarami rin po nilang mga kasambahay, katulong, katiwala, driver at kung ano-ano pa. Pero sa pagdating ko sa bahay na iyon, kakaibang pakiramdam ang naramdaman ko. Parang imbis na ma-excite at matuwa ako dahil magtatrabaho na nga ako, kinakabahan ako. May mabigat na pakiramdam na hindi ko maipaliwanag kung bakit ko nararamdaman. Pero ganun pa man, pinagsawalang bahala ko na lamang yon at nag-focus na lang ako sa magiging trabaho ko. Pinakilala po nila ako sa mga tao doon, sa mga anak nila. Lalong-lalo na doon kay Carlo na siyang magiging trabaho ko nga dahil ito ang aalagaan ko. Masasabi kong tahimik na bata si Carlo. Hindi siya masyado nagsasalita. Tango-tango lang. Tapos hindi rin siyang ngumingiti. Talagang nakakapagtaka. Sa unang araw ko doon naging ayos naman po ako. Mababait naman po ang mga kasambahay. Ang ibang mga nakakatrabaho ko. Pero may isa silang sinasabi sa akin na talagang nakakapagtaka at nakakapagduda. Mag-ingat ka sa babantayan mo ha. Huwag kang pakampante sa kanya. Ikaw na ang pampitong alaga niya sa 1 taon. Anong sabi mo, Alicia? Basta, mag-iingat ka. Kung gusto mong tumagal dito, bantayan mo ng maigi ang alaga mo.
Yun ang sabi sa akin ni Alicia. Na sa totoo lang, kahit ilang ulit ko nang itanong sa kanya, hindi niya na ito inuulit sa akin. Takantaka naman ako. Hindi ko maintindihan. Ano nga ba talagang meron sa batang aalagaan ko? Lumipas po ang mga araw. Wala naman ako naging problema kay Carlo. Kumakain naman siya ng tama, hindi naman siya naglilikot. Sa mura nga ng edad, marunong na siyang magbasa. 5 years old? Nakakamangat nakakabilib nga eh. Ang sabi sa akin ng mga magulang niya, sadyang advance daw talaga ang batang yun. Genius kumbaga. Lagi lang siyang may hawak na libro. Naglalakad lang sa may garden nila. Naliligo din ito na mag-isa. Minsan nga siya pa kumukuha ng sarili niyang pagkain. Parang napaka-matured ng bata na iyon. Nakakamangha nga eh. Tapos lahat ng sabihin ko sa kanya sinusunod niya rin. Lumipas po ang isang buwan. Wala po talaga ako naging problema sa bata na iyon. Akala ko nga noon wala na ako magiging problema eh. Ang nasa isip ko pa noon, bakit ka ako hindi tumagal yung mga naunang nagbantay kay Carlo? Napakatinong bata nito. Pero lahat ng sinabi ko na iyon ay kinain ko lang din. Isang gabi po noon, nasa kwarto ko po ako, nagpapahinga na. Nang maya-maya, nakarinig ako ng may kumatok. Pinuksan ko naman ang pinto. Carlo, anong ginagawa mo rito? Ate Ana, heto po. Pinagtimpla ko po kayo ng gatas. Gatas? Naku, hindi ako nagagatas. Sige na po, ako po nagtimpla sa inyo nito. Mabait po kasi kayo sa akin eh. Kaya heto po para po sa inyo. Sa unang pagkakataon, naglambing ang batang si Carlos sa akin. Siyempre sino ba naman ako para tanggihan yon? Kinuha ko sa kanya ang gatas. At hindi naman siya umalis doon sa harapan ko. Para bang ayaw niyang umalis hanggat hindi nakikitang iniinom ko ang gatas na iyon. Kaya naman lumagok na ako ng 2, 3. Masarap ang pagkakatimpla niya. Salamat dito ha. Sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti ang bata na iyon. Pero yung ngiti na iyon, para bang hindi nagmula sa isang musmos na 5 taong gulang. Sa mga sandali po na iyon, bigla po ako nakaramdam ng pagkahilo. Bigla ring umalon ang buong paligid. Unti-unti naman akong napaatras. Samantalang si Carlo, pumasok po ng kwarto ko. Sinarado niya ang pinto at nakita ko itong nilak. Napaupo na lamang ako sa kama ko noon. Alam mo, Ate Ana, maganda ka eh. Type kita. Ano bang pinagsasabi mo, Carlo? Ano bang pinainom mo sa akin? Matulog ka na, Ate Ana. Saglit lang to. Napahiga na ako noon. Hanggang sa nakita ko na lamang po na pumatong po sa akin ng batang si Carlo. May mali pa ako noon pero para akong lantang gulay. Hinubaran ako ni Carlo. Damit, short, bra, panty. Naramdaman ko pa nga ang malamig na hangin noon na nagmumula sa labas. Hanggang sa naramdaman ko na lang na hinalik-halikan niya ang katawan ko. Hindi ko na po papahabain pa ha. Masyado na po kasing sensitibo ito. Ang huling natatandaan ko na lang po noon, naghubad din po ang batang si Carlo. Pagkatapos po nun, sumampa po siya sa ibabaw ko. At doon na po ko tuluyang nawala ng malay. Paggising ko ay umaga na. Nanlamig ako, nanginig ako. Wala kasi akong saplot. Agad ko namang kinapa ang ari ko. Pakiramdam ko ay may mali dito. Parang hindi na ito ang dati kong ari. Agad ako nagbihis at nagpunta sa labas. Naabutan kong masayang kumakain ang pamilyang iyon. Sir,
Sir, ma'am, si Carlo ho, may ginawa sa akin. Si Carlo, nakita kong ngumiti, pero yung ngiti niya na iyon, ngiti na sigurado akong nagmula sa isang 5 taong gulang, parang inosente. Ate Ana, halina po kayo, sumabay na po kayo sa pagkain. Hayop ka, demonyo kang bata ka. Pinagsamantalahan mo ko, demonyo ka. Huwag kayong magpapaniwala sa batang to, ma'am, sir. Hindi po yan normal na bata. Mabuti pa, Ana, kumain ka muna. Mag-breakfast ka muna, oh. Pagkatapos yan, mag-usap tayo sa opisina ko. Nagwala ako noon. Grabe talaga. Pero yung pamilyang yun, parang wala lang pong pakailam. Kumakain lang po ng masaya. Samantalang yung mga katulong naman po, yung mga kasambahay, yung mga katiwala po nilang ibang nandoon, nakita kong hindi makatingin sa akin. Nalulungkot sila, naiiyak pa nga. Basta, kakaiba po talaga ang nangyayari doon sa bahay na iyon. Hanggang sa matapos pong kumain si Sir Bobby, hinila niya po ako papunta doon sa opisina niya. Inulit ko lang ang sinabi ko kung ano ang nangyari sa akin noong gabi na ginawa nga ng bunso nilang anak. Ana, eto, pera. Malis ka na ngayon din. Pero kung hindi ka aalis, mauulit lang ang nangyari sa'yo. Kung ano nangyari sa'yo, bahala ka na sa buhay mo. Huwag ka mag-alala. Hindi naman nalobo yung tiyan mo eh. Sigurado ako dyan. Kung magsumbong ka sa pulis, hindi ka rin mananalo. Hawak ko ang kapulisan dito. Kayang baliktarin ng pera ang batas. Etong pera na to, sobra pa sa sasahurin mo ng 4 na buwan. Dinagdagan ko na ng bonus. Natuwa raw sa iyo ang panganay ko. Nagtataka man, umalis ako doon sa opisina niya. Bumalik ako ng kwarto. Kinuha ko ang mga gamit ko at walang ano-ano. Umalis ako. Pero bago ako makalabas ng gate ng pamilyang yun, nakita ko namang hinabol ako ni Alicia. May mga naiwan akong gamit na dala niya. Hinabol niya ito sa akin. Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka dapat pakampante. Yung batang inaalagaan mo, hindi yung tunay na bata. Matanda na yun. Yun ang panganay ng pamilya na ito. May sakit ito na hindi tumatanda. Umalis ka na ngayon din. Hindi ako makapaniwala noon pero nandun eh. Nangyari na ang lahat. Sa pagbalik ko nga sa amin, inom ako ng inom ng gamot. Inom din ako ng inom ng alak. Gawa ko ng gawa ng mga bagay na talagang hindi makakabuo ng bata. Dahil ayokong mabuntis. Ayokong mabuntis na ang ama ay isang demonyo. Dininggi naman po ng Panginoon ang panalangin ko. Dahil makalipas po ang ilang buwan, wala pong nabuo sa sinapupunan ko. Mula noon, umalis po ako ng Palawan. Sa Maynila na po ako sumubok ng bagong kapalaran. Kahit papaano naging ayos naman po ang buhay ko. Pero magpasa hanggang ngayon, may mga pagkakataon pa rin na bumabalik sa gunita ko ang demonyo na iyon.